Yun, hello po. Hallelujah po sa bawat isa. Maganda at magpalang gabi po sa ating lahat. Nato na nakikita ng hati. Una po sa lahat, amin po pinapaabot mga kalakihan sa pangunguna po ng ating Pangulo. So, hindi po yung kababaihan. Dalawa po yata, yun. Kababaihan at kalakihan. Amen, hallelujah. Praise God. Thank you Lord, thank you Jesus. At yun nga po, pinapaabot po natin ang pagkikidalamhati sa ating pamilya na pamilya Sanoy and Mangalindan. Yes Lord. Thank you Lord. Nawa, kaaliwan, kasiyahan, nakagalakan na sa ganitong sitwasyon ay talaga pong maranasan ng ating pastor dyan na sa ng kanyang pag-uwi ng kanyang may bahay. Kasi si Pastor Marcel sa Panginoon, sa ating nilikan. Panginoon, amen, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus. Yes God. Yun po, praise God, hallelujah. At sabi nga po sa Isaiah 55:8-9, Pastor, sabi ni Yahweh, Pastor, sabi ni Yahweh, ang kaisipan ko ay hindi nyo kaisipan, at ang kaparaanan ko ay hindi nyo kaparaanan. Kung gaano ang langit ay malayo sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan, at ang inyong kaisipan ay higit sa aking kaisipan. Yun, praise God. Hallelujah. Talagang tunay po na hindi natin maintindihan. Si Lord lang po nakakaalam na talaga pong siya lang po talaga walang iba. Ang nating takda, nakakatakda ng ating buhay. Praise God. Pero maganda, nakarinig ko kagabi, maganda. At malungkot. Malungkot dahil hindi na natin makakasama si Pastor Marcel physically. Pero yung mga kanyang mga na-share, yung kanyang mga na-preach, ay talagang nakatatak. Yung po yung legacy niya na talagang ating marinig pa. Kasi po, pwede naman, nakaano naman po yun eh. Talagang nakarecord naman po yun. Talagang yung magkapalakas sa atin sa bawat mga nanghihina. Yun, kaya yun ang kapalakas, talagang magkapatibay. Sabi nga eh, ni Pastor Marcel, pag kami umahayo eh, siyempre may ano na siya nun eh, na stroke na siya. Kaya hindi siya nakakasama. Kaya, Kuya Ronald, sabi niya, patuloy lang nga, magtiwala, patuloy naman ang partaya. Na alam niya, na mahirap din talaga eh. Kaya kasama si Pastor, talagang mahirap talaga. Bawat tao, bawat bahay, pinupuntahan namin. Minsan eh, talagang nakakahiya kami, minsan kami tinatanggap. Minsan eh, yun talaga, pero patuloy pa rin. Yun, kaya thank you Lord pa rin. Yung iba, may tumatanggap talaga na talagang kinakausap namin na yung talagang hinaharap din nila ang Panginoon Diyos sa kanilang buhay. Kaya, purihin ng Diyos. Yan, amen, hallelujah. Thank you Lord. Yung po tayo muna langin. Yes God, para ko magsimula. Yes, hallelujah, thank you Jesus. Oh, hallelujah. Mamamayan, darakila. Maraming po salamat sa gabi ito na muli kami po ay nagsama-sama upang magdalamhati sa pagkawala ng aming pastora. Pagkamat Panginoon, na alam namin na busy na siya nahihimlay, Panginoon. Tuloy nga po na salamat sa kanyang buhay na talaga pong kanyang inalay mula pagkabata hanggang sa kanyang pagkawala, Panginoon. Tuloy nga po na tatakpo sa aming buhay yun, Panginoon, yung kanyang mga ginawa po niya. Talaga pong ito po ang magkapalakas din po sa amin. Hallelujah. At kayo din po kay Pastor na andun po nga po yung kaaliwan po sa kanya sa pinagdaanan po niya. At ganyan din po kami, Panginoon, na kami nandito pa, na marami pa kaming kakaharapin. Hallelujah. Mga sitwasyon namin. Hallelujah. Na alam ko po na hindi mo kawiin, hindi ko ipabayaan. Kaya po salamat po. Sabi nga po niyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos. Palakad sa tayo tutulungan, iingatan at liligtas. Tunay nga po, Panginoon, sa mga tao na narito, Panginoon, na tunay nga po na hindi mo kami iiwan, hindi mo pabayaan. Kaya po salamat po. Ikaw po ang mataas sa gabi ito. Ikaw po ang lalaki. Ikaw po ang maluhati. Ikaw po ang masalapamatan. Ito po aming dalangin sa mga kapanyang Jesus. Amen. Thank you. Palapag natin po ng Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yun po. At sa gabi ito, siyempre, kalalakihan, kababahian, ang naka-schedule po ngayon.
Talaga pong sino po ang mauna na magpasalamat. Yun, yung dahil sa yung nakasama niya o na yung kay Pastora na magbibigay ng ng parangal o kabutihan ng kabalik. Yes, yes. Yan po. Katawag ko po ba ako? Si Brother Larry, ano manahan mo? And kasi close kayo ni Pastora, ako sige ka. Sa sobrang close ninyo, talagang naroon yung pagkakaibigan. Isang mapagpalang araw po, mapagpalang gabi sa ating lahat. Ba't ako naman ang tinuro mo agad? Hindi lang kami close. Ako po'y nalulungkot. Umabot tayo sa ganitong sistema na nakita naman natin yung ating pastora batang-bata pa. Tangan nga lang, kinuha na siya ng Lord. Marami naman po siyang alaala na iniwan sa atin. Siya po nag-aruga dun sa mga pamangkin niya na naiwan din sa kanya kasama si Pastor John. Yun po isang talaga namang nakita ko na ginawa. Kumbaga, although wala ngang anak yung mag-asawa, pero yung bilang isang magulang, nakita ko po sa dalawang na to kung paano nilang arugain. At pinalad po ako na kumbaga naging naging magbiyenan. Dahil nga kay Abby. Ay, oo nga. Salamat po at nandiyan kayo sa aking likod para ako kaya nga po ako, kumbaga, naging magbalai po kami. At nakita ko po naman talaga kung paano nilang ginabayan yung mga bata. Doon lang po, kumbaga nakita ko at nung maging magbalay kami, talaga naman po seryoso ang paghahawak at paghahandle para sa mga batang to. Na nakita po natin kung paano sila lumaki. Yun yung dahilan nga sa pag-aaruga ni Pastor Russell at ng kanyang butihing asawa ni si Pastor John. Yun po yung mga alaala na nakikita ko na kumbaga iiwanan man tayo ni Pastora, isa sa mga alaala. Siya po isa ho sa mga mentor ko rin na although ako'y matanda sa kanya pero lahat po ng mga iniwanan niyang pananalita, paggabay din sa akin bilang ako isang maging Kristiyano, kumbaga talagang isang malaking ko para sa aking sarili na ultimong mga anak ko natangay niya ng gusto, pamilya ko. Yun nga, isa pa sa bago siya mawala, natangay rin niya ako. Marami siyang mga, wag mo na akong tatangayin, tsaka ka lang muna, Pastor. Walang ganun. Marami pa tayong mission. Sabi nga, Papastor ka pa isa ko sa mga pinag-iisipan ko yan. May ganun. Kaya po ako, balaik, kaibigan, mentor, kumbaga kamag-anak na rin nagturingan, ako'y malaking pasasalamat po na kami nagtagpo, kumbaga nag-cross yung aming na nagabayan lahat ng mga bata na buong pamilya ko po, dinamay pa ako na dinala sa church. Sa totoo lang po ako'y saradong Katoliko, nabanggit ko na noon, pero kumbaga, in on off lang po ako sa church. Pero dahil sa pagsasama, sa mga gawain, nakakalungkot lang, nasabay nung pagkawala ng house church sa bahay, natangay na rin siya. Kumbaga, nakuha na rin siya ni Lord. Pero, hanggat maaari, bubuhayin ko pa rin yung alaala na magkaroon ng house church dito sa poblasyon. Kumbaga, talaga pipilitin ko na maibalik. Dahil isa ho sa mga alaala na iniwanan sa akin yan. Kumbaga, laging kami ang nag-uusap para dyan, para sa gawain sa poblasyon. Ano ba, Pastora?
ala na po ako sasabihin, marami pa kayong naghihintay. Isang malaking pasasalamat po. Kami ay nagkatugma, nagkasama-sama. At marami pong salamat sa lahat. Isang magandang gabi po. Amen. Yun, talaga pong napakaganda ng ginawa sa pamilya mo. At ngayon talagang, siyempre, tuloy-tuloy. Sabi nga, walang gihinto. Ha? Again, hallelujah, praise God. Kaya yun, si Brother Larry, alam ko din naman yung kanyang pagkabuhay. Siyempre, minsan naliligwak tayo, pero naroon, andun yung mga nating aral sa mga pastor natin. At siyempre, sa bigay ng Diyos sa kanila na tayo'y pangaralan, tayo'y bigyan ng gabayan. Yun, hallelujah, praise God. Thank you, Lord. Ayan, sino po? Babae naman po. Yan, ano po? Joint? Ayun, si Pastora Cynthia Escoves. Ayun, sa kababaihan naman po, ay meron po tayong tatawaging isa na malapit din po kay Pastora Maricel. At yun ay si Ate Lucy. Amen. Akala ko makakalibre na. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa bawat isa, sa ating mga kapastoran, sa mga kapatiran, mga kaibigan. Magandang gabi sa mga pamilya ng mga Lindan family. Praise the Lord. Pastor Pranin, good evening. Ayun. Kung di nyo nalalaman pa, si Pastor Rosel, 9 years old yan, yung lagi niyong pinapatotoo. Nagkita-kita na kami sa Christ the Redeemer, konting sukol, sila Direk, Maring Suraini, konting sa Balungaw, mga Angeles family, si Pastor Cynthia, tapos sa Maring SP, at kami sa Calison. Kami lang doon, at saka poblasyon, sila Sister Edith, saka Sister Lynn. O yun, Sister, ang paring saka Angeles family, yan. Saka Sister Annie na kay Lord na rin. Ilan-ilan lang kami, siguro wala pang 50 nun. Ayun na nga, si Pastor Rosel, alaga yan ni Pastor Lynn. Na ikwento sa akin ni Maring SP, may message si Pastor Lynn na estudyante niya sa DBBS, si Pastor Rosel, na matalino, na talagang bata pa lang, ano na siya sa Word of God. At naging sekretarya siya ni Pastor Israel. Pastor Israel pa siya noon, hindi pa siya si Bishop. Ayun, tapos hanggang sa may nagpa-prophecy lagi sa kanya, sila Ninang Luming, na hindi ka lang manggagawa na, hindi ka lang sekretary ni Pastor Israel, magiging pastora ka. Tapos ayun talaga, marami nagdideklara na magiging pastora si Pastor Rosel. Tapos, yun, magkakasama sa church. Tapos, inalagaan din kami sa Calison. Matagal din siyang nagturo sa Calison. Tapos, talagang nandoon yung... Gusto ko sa kanya yung yung nagdadalaw siya talaga. Yung mga matatanda, lalo na sila Tata Ando doon, Mang Ama, Ina, Mang Nana Nelly, yung mga matatanda doon, ni-isa-isa niya yun, nililibot niya. Kaya nga itong Betty, napakalalim kasi sa Calison hanggang ngayon. Gustong-gusto niyang pumunta sa si Ate Merly, hindi na magawa kasi nga napaka-super lalim pa doon. Kaya talagang mahal namin si Pastor Rosel, matagal namin nakasama. Tapos lalo pang naging close kami, yung sa board. Yung na halal na board, ilang taon din yung kami nila Pakingdong, si Janice, na umalis na kami kanina. Kami doon na magkakasama, lalo kaming naging close kay Pastor John, kay Pastor Rosel, na talagang nandun sa mga meeting, banding, pagkakape, mga kwentuhan, tawanan, talagang mamimiss namin yan. Pastor Rosel, napakasarap mong tumawa, nakakahawa, talagang, tapos ito pa sa pinakamahalaga, yung pagpipreach niya, talagang, sabi nga ni Papo, i-Bibalist siya, talagang kami nakikita rin namin anointed na talagang pag siya na ang nagsalita, laging ang topic pa niya yung sa Holy Spirit. Talagang nandun puspusan, talagang nandun yung mararamdaman mo yung banal na presensya ng Panginoon. Napakasarap talaga na lalakas ka sa mga Word of God na binibitawan ni Pastor Rosel. At ayun nga, patuloy pa rin hanggang sa naging council kami sa office. Ayun kami naman, Surani, ila Ate Merly, si Ate Jo.
kami doon, kahit si Manang Linda, nung nandito pa, nandoon yung pagkakape. At sabi pa nga ni Pastor Rosel, ako daw yung Marta ng LFCI. Salamat sa Panginoon, yung lahat ng ginagawa ko na yun para talaga sa Panginoon. Paglilingkod kay Lord at paglilingkod sa mga pastor na mahal natin. Kaya talagang ang lahat ng ginagawa natin, gagawin natin yung para sa kapurihan, kalulhatian ng ating Panginoon. Kaya talagang mamimiss namin sa office, kami nila Mansurain sa ngayon na ala nga si Pastor Rosel, ayun kasi talagang makwento siya, yung halakhak niya, yung tawa niya, yung pagka-care niya, tapos nga kaibigan, kapatid, mentor din namin dahil nga sa primary 12. Kaya ayun, Pastor Rosel, masaya na din kami kahit talagang mamimiss ka namin, pero mas masaya kami dahil kapiling mo na ang Panginoon. Ay ayun, salamat sa buhay ni Pastor Rosel at maging yung aking anak, binanggit nga niya si Aaron, kasi sa hawak niya ngayon, yung bago siyang nagkaganyan, yung JPEG. Talagang nandoon yung, kasi si Aaron parang nandoon pa rin yung, siyempre paghubog ng Panginoon, paglago niya sa Panginoon, yung, dahil nga dinalaw siya, nandoon yung pagkikare kasi ni Pastor Rosel, yung, kasi ano siya talaga sa tao yung, gusto niya talaga yung makausap niya, maipag-pray niya, nandoon yung pagkikare, yung love niya, kaya, yung sabi nga ng anak ko si Aaron, yung si Pastor Rosel, talagang ano siya sa tao, yung pagdalaw niya, yung makikipag-ugnayan niya sa tao, sa kapatiran, nandoon makikdraw ang pag-ibig ng isang lingkod ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Rosel, pati sa mga kabataan, ganun din po. Maraming legacy na talaga iniwan ng ating Pastor Maricel. Salamat sa Panginoon. Amen, praise God. Meron pa pong isang kababaihan na nais din na magbigay ng parangal kay Pastor Rosel, si Sister SP. Ayan, praise the Lord. Kala ko po hindi ako tatawagin. Amen. Ano ba mga memories ko kay Pastora? Ano po, siya po yung talagang naging mentor ng mga anak ko mula kay Debbie, kay DJ, kay Desi, tsaka kay Peya. Salamat sa Panginoon kasi naabutan pa niya si Peya. Talagang nung Debbie pala si Peya, talagang ano siya, yung loyal siya sa FBBC. Lagi ko talagang tinututok sa kanya yung cellphone, pinapanood niya sila Pastor. Kaya nakakabisa nga niya yung kanta ng FBBC, tapos yung pati pagbati nila, yung pagpapaalam, shalom. Alam po ni Desila niya, kaya yung kantaan ni Direk, yun ang una niya natutunan sa FBBC. Kaya wala nga nung kabisado pa ni Peya. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi nga, mula nung sa Christ the Redeemer nga, nakasama na namin siya. At naging yung ate ko, yung mga magulang ko, talagang naging close ni kay Pastora. Kaya siguro kung wala si Pastora, wala din yung mga paghubog niya sa mga kabataan. Talagang malaki ang naging parte niya sa mga kabataan. Kaya si Desi nga nung nag-edit siya ng tribute. Sabi niya, Lord, ayoko gumawa ng tribute para kay Pastora. Talagang, habang nag-edit siya, umiiyak siya talaga. Inabot kami ng 3 AM noon. Nung Sabado nga nung mamatay na si Pastora. Talagang, ayaw pa niya pumunta na sa ospital eh. Sabi niya. Pero sabi ni Pastor, pumunta nga raw siya doon. Kaya nagpunta nga po sila. Sama niya si BJ. Nakita niya nga yung hanggang sa huling ni Pastora. Sabi niya, pupunta kami doon, mami, kakantahan namin si Pastora para gumising. Sabi niya gano'n. Eh, hindi na lang po nila nagawa kasi nga,
Nagkagulo na nga rin yung mga nurses doon. Balik-balik sila doon sa room. Ayun. So, siguro ako talagang hanggang doon na lang yung ministry niya talaga dito sa lupa. Hanggang doon. Nagawa na niya yung lahat na dapat niyang gawin. Kaya siguro ako, ayaw na rin siya mahirapan ni Lord. Kaya kinuha na si Pastora. Kaya maraming salamat kay Pastora. Kung hindi sa kanya, alam ko, wala kami ngayon dito sa pinatatayuan namin dahil siya ang humubog sa amin ni Claro, at maging sa mga anak ko hanggang sa ako. Kaya salamat. Salamat, Pastor. Ako din po ay nais ko po na magpasalamat sa ating Panginoon kay Pastora Maricel. Si Pastora Maricel, inaanak ko po yan sa kasal. No? Bata pa yan ay kasama na namin yan na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga magulang niya, yung nanay niya, si Nanay Luring, talagang magkakasama po kami niyan sa church na talagang naglilingkod sa Panginoon. Kaya siya po talaga ay nakitaan ko na talagang isang bata na gagamitin ng Panginoon at naging pastor na nga po siya at nakita namin yung gaano ang katapatan niya na ginawa sa paglilingkod sa Panginoon magpasa hanggang sa ngayon na talagang naging matapat siya. Tuloy nga po na hallelujah, ang tawag nga namin sa kanya, ikaw ay isang mahusay na revivalist. Na pag siya po ang nagsalita sa church, talaga naman, hallelujah, na meron po talagang revival. Kaya papasalamat ako kay Pastora Maricel, hallelujah, at kay Pastor John, hallelujah, sa mga paglilingkod nila sa Panginoon. Tunay nga po na hindi masusuklian ang ginawa nila sa ating Panginoon. Praise God, meron pa atang lalaking. Amen, hallelujah. Tunay nga po na makikita natin, marinig natin sa kanyang mga sinabi. Yung haba na talaga po yung ano ng panahon na pagkasama nila kung gaano katagal. Kaya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po rin na Diyos sa buhay ng bawat isang kababaihan na talaga pong wow, hindi matatawaran. Kaya praise God. Yun po, tatawagin po natin siyempre ang ating Pangulo ng kalalakihan, si Brother Ruel Nunez. Amen. Hallelujah. Yun ang Diyos sa buhay ng story. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po yung araw na we celebrate life para kay Pastora. Ako po, hindi ko po talaga siya ganun katagal kakilala compared po sa most of you here na noon lamang po 2019 yung talagang na-forward na po kami and then nakasama na namin po siya. As a person po, naalala ko po yung kasi po sa council na lagi pong sinasamahan si Mr. Roy. Yun po yung tawag niya, no? Lagi pong pag tumatawag, pagka nagsasal, ano po siya talagang maano ka sa tawa niya, no? Lagi po siya masaya. And bilang isa pong siyang ating preacher, isang pastora, marami po siyang na-privilege, hindi po ba? At meron lamang po akong isa sa mga na ano po niya, na privilege niya na struck din sa akin. Ito po, I think this was 2024, February 10. Dito po sa ano ko. Ang sabi po dito, the glory of the latter house will be much greater, sabi niya po niya. And then, sa 2 Kings 21, sabi niya, put your house in order. At yung tatlong bagay na tinuro niya, na sabi nga po niya is return, rebuild, renew. Si Pastora po, sa ngayon, nakita po natin yung, yes po, nung mga past few ano po talaga po nahirapan siya. Bodily, and lahat po siguro no, mga pakiramdam niya. But now he's returning back. Babalik na po siya sa ating Panginoon. No? So no more no more wala nang sakit. He's with the Lord na. So yung po yung niya, no? And then rebuild yung mga siguro po yung mga naiwan sa atin dito. Let us rebuild our lives. Yung po ang ating relationship. Siguro yung po tinuturo rin sa atin ng pastora. Ng bawat isa sa atin ay tulad po ng preach ni Pastor na Sunday na ang bawat isa po sa akin magmahalan tayo. Now,
habang buhay. Sabi nga, pagpatay na, wala na. Wala nang pakiramdam yan. But pero pag tayo po, buhay pa, let us connect to each other. Magmahalan po tayo. So, yun po ang sinasabi niya. And then renew our relationship sa bawat isa rin, sa ating Panginoon. So, ito po yung siguro kayo rin po, marami kayong mga naano sa mga niya. So, ito lamang po yung aking sa mga preaching niya regarding po na let us return, rebuild, and renew. Babalik po tayo sa ating Panginoon. But while we're still here, let us renew our relationship with God and sa bawat isa sa atin. So, si Pastor, sa amin, sa kalalakihan, kasama namin siya lagi na and we will always remember Pastora sa mga preaching niya and as an individual na lagi po siya nandun yung power niya. No? Yung kung sabi nga niya, when he preach, lagi po yung nandun po yung anointing. So, yun lamang po. God bless po sa lahat. Amen. Hallelujah. Make di man naman yung pagkasama, make di man yung pagkakakilala kay Pastora, pero naroon yung tatak na talagang sa kanya sinabi. Amen. Hallelujah sa buhay ni Brother Robert. Amen. Thank you. Praise God. Hallelujah. Yun po. Natawagin po muli si Brother Michael Marcelino. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po. Nakasama ko si Pastora sa nightly panahon. Sa 12 years na ako sa church, pero yung bago-bago ako talagang naging mentor ko rin siya sa SOL. Tapos yung pag may times na yung marami kang tanong sa buhay, dahil alam naman natin pag bago tayo, nandyan yung mga pagtatanong, mga tandarayan ng away. Tapos, syempre maghahanap tayo ng mga tatanungin, pero isa po si Pastora Maricel sa nagpalakas sa akin, saka siya po yung mga nagbigay sa akin ng verse kung paano mapapagtagumpayan yung mga pinagdaraanan sa buhay. At saka mag-miss ko kay Pastora Maricel yung ano niya, yung tawa talaga niya, masayahin siya. Pero pagdating sa Word of God, talagang yung seryoso siya. Saka isa pa sa maganda sa kanya, pagka nawawala ka, kakamustahin kanya kagad. Yun yung namimiss ko sa kanya. At saka si Pastora Maricel, isa sa rin siya sa revivalist na top 3 sa akin. Dahil minsan, yung alam naman natin, yung sa lumang, sa sinasambahan natin yung luma, talagang lagi nga na may revival, yung midweek talagang solido, maraming umaaten. Tapos kung kailan lumaki yung ating church, medyo naglayo-layong member. Pero yung tinanong si Pastor Marcel nun, Pastor, ba't wala na po tayong revival kung kailan lumaki yung natin, church? Pero 2 weeks lang nagkaroon ng revival nun. Kaya yung isa sa hindi ko malilimutan kay Pastor Marcel, talagang pag si Pastor Marcel nag-preach, talagang pagka nakinig ka, binuksan mo puso mo, tatamaan ka talaga, matututo ka. At papasok yung Holy Spirit sa iyo. Kaya Pastor Marcel, masaya na ako, nakapiling ka na ng Panginoon, hindi ka na maghihirap, at hindi ka na magkakaroon ng sakit, nararamdaman niya, kaya puro papuri, pasalamat na lang ang gagawin mo dyan. Salamat po. Amen. Hallelujah. Ayun po. Sino po? Si Sister, the birthday girl, Sister Pastor Rajin, at Team Joy. Ayun, so hindi po ako iiyak. Joke! Di basta po di tutugtog si Derek, kaya ko po to. Ayun, so good evening po sa bawat isa. And birthday ko po ngayon. Happy birthday to me. Ayun, so nakakabahan ako. Ayun po, si Mami Sel ay actually, ang naka-assign po kami sa last day po, sa Friday. Pero sa palagay ko po, napakadaming anak ni Mami Sel, kaya ayun, ito, kakahawak pa lang ng mic. Ayun, and kaya po gusto ko today, sinuot ko din po yung sinuot ko din po yung
bigay niya, sabi niya sa akin, sabay natin susuotin yan. Pero hindi kami nagkaroon ng chance na isuot. Pero lagi ko po ito, madalas ko po itong suot. Tapos every time na suot ko, sinasend ko sa kanya. Sabi ko, Ma'am, nasa bahay lang ako, pero suot ko. Ma'am, sabi ng estudyante ko, ang ganda ko daw dito. Lagi yun, send ko sa kanya. Tapos last conversation namin, alam niya naman po birthday ako, kaya lagi niya sinasend sa akin. Lahat purple, parehas po kami. Tapos ko lahat na lang kinuha ko. Pati po favorite color, parehas kami. So, ayun, kaya lagi nagkakasundo kami sa ganong bagay. Tapos lagi niyan sinisendan sa akin, Sir Blake ko, cute po. Ganun ang mga conversation namin lately. Walang heavy, walang kahit anong mabigat. Kaya sobrang nakakagulat. And ayun po, pati po birthday, ay pati po bati sa akin ng nanay ko. Ayan, so baka po akala niyo biological daughter po ako niyo. Lagi po kami magkasama, tapos lagi din ako napagkakama ng anak niya. Ayun, pero may nanay po ako biologically, nandyan siya. Tapos ang bati po sa akin yung mama nung birthday ko. Then naiiyak-iyak na po ako, no? Na ang sabi niya po dun sa birthday, halos lahat naman ang bumabati sa akin na kilala ko. Na parang alam nilang lahat na parang happy sa akin daw. Which is true, super true. Sobrang heavy nito sa akin kasi meron po kaming usapan ni Lord na ano ko yun, i-wish ko, parang gano'n. Na, yun yung birthday wish ko since 30th is special. Gano'n parang, kahit hindi na ako mag-celebrate, gumaling lang si Mama. Kasi sa totoo lang po gusto ko mag-celebrate kasi special talaga yung 30th. Tapos ang imagination ko, nandun si Mama. Siyempre, isa sa talaga sa pasasalamatan ko. Kung nag-celebrate ako, ngayon nandyan siya. Pero, hindi niya yung naririnig ngayon. Pero sa harap niyo pong lahat, I want to tell you po na napakabuti niya pong magulang. Kasi, alam niyo man ni Mama yan, hindi talaga kami close masyado. Especially nung hindi pa kami Christian. Pero, ayun, nung time na nakilala ko si Ma'am, super siya kagaling sinabi ni Sister Lucy. Very maaruga. Alam niyo po na na-hospital yung tatay ko dito sa Santa Cruz. Siya po yung unang-unang tumawag sa akin. As wala pa siyang sinasabi. Sabi niya palang umiyak na ako. Umiiyak na ako. As parang sinabi ko na lahat sa kanya. Moms ganyan. As parang, ayun, ganun po siya. Klaseng leader. Hindi siya basta leader lang. Nanay po talaga namin siya. And, ayun, naalala ko pa isang bati din na na-receive ko kanina kay Ate Kenyata yun. Parang sabi niya, alam kong mabigat sa'yo ito kasi pinalaki ka niya spiritually. Which is true again. Bukod po kay Ate Gay. Si Mami Sel po yung actually nagtatrain sa akin. Kaya, alam niyo naman po sa kakaling, hindi po yun madali. Pero kapag kasama mo po siya, tuturuan ka niya step by step. Tapos nung na-stroke pa lang po siya, yung una pa lang, hindi na kami masyadong nag-uusap, hindi ko na siya ma-ask sa mga ganun kasi feeling ko mabibigatan siya usually po kapag meron akong deep na pinagdadaanan, si Moms po lagi yun. Pero nung nagkasakit nga po siya, hindi ko magawang sabihin yung mga ganun kahit nangangamusta siya kasi ayoko siyang ma-stress. Ayoko siyang isipin niya na ganito yung nangyayari. Pero, ayun. And, basta sobrang close po kami. Napakadami namin conversation. And isa sa pinaka-mamimiss ko ay yung late night talks namin. Wala man po akong jowa, pero si Ma'am yan, tagal namin nag-uusap. Minsan, naalala ko nasa terrace ako namin. Sabi ko, Ma'am, umaga na nasa terrace pa ako. Totoo po, hanggang umaga magkausap kaming dalawa. Merong iba-iba, minsan nasa kami, church pag-uusapan namin. Tapos minsan fashion, tapos minsan kalokohan. Kung saan-saan napupunta yung usapan namin na hindi namin napapansin na anong oras na meron kaming call, meron kaming magkasama. Ayan, saksi po yung bahay nila Kalari sa may likod. Tagal namin doon. Inumaga na kami, di ba, Ate Gay? Di pa kami umuwi. Tapos church na naman yung pinag-uusapan namin. Mga plano, ganyan. And yun yung mga bagay na mamimiss ko kay Mami Sel. Sabi ko nga, sabi ni BJ, may bullet ka ba? Kasi baka mga 5 a.m. po tapos na ako. And ang dami ko pong
share sa totoo lang sa mga sobrang dami namin pinagsamahan ni Mami Sel. Kung nga po, di ba ang asawa, kapag kunwari kasama mo sa bahay, kahit saan ka lumingon, parang maalala mo siya. Eh, parang para sa akin naman, kunwari dito sa Kalumpit, parang kahit saan ako lumingon, kasi lagi niya akong kasama kapag kahit mag-grocery yan, sa mga mission niya. I think dadating nga din po yung mga isa sa pinag-missionan namin, yung Jacob's Church, na alam niyo po, doon nagkaroon ng miracle kasi nung nagmi-mission po kami doon, meron pinag-pray si Mami Sel na matanda na hindi makalakad, tapos nakalakad. So parang nung nasa ospital siya, isa yun sa parang pinaglalabang ko kay Lord na, God, ginamit mo siya sa ganung bagay, pwede bang makalakad din siya? Kasi ginamit mo siya para may makalakad. So yun yung parang pinabargain ko kay Lord nung nagpe-pray ako para sa healing niya. Pero yun nga po, encouragement din sa ating lahat. Naalala ko yung kwento sa Bible na si Little James po, di ba? Hindi naman siya gumaling dun sa sakit niya, pero ginamit pa din siya ng Panginoon. So yun yung naiisip ko lagi kay Moms. And ayun, sobrang dami sa fashion namin. Kilala po ako nung iba na dumating sa church na okay na po, gumanda na po ako ng lagay na to. Kasi po nung pagdating ko sa church talaga naman, Lord, buhay ang Diyos. Tapos si Ma'am siya lagi nagsasabi sa akin, anak, ito yung suot mo. Parang hindi niya directly sinasabi, pero ang pangit ng forma mo. Ganun ginagawa niya, bibigyan niya ako ng bagong damit, bibigyan niya ako ng makeup, bibigyan niya ako ng ano. Tapos siya din po yung nag-encourage sa akin na magpaayos ng buhok, ganyan. Lahat influence po talaga ni Ma'am sa akin. Kaya, Mami Sel, salamat sa pagpapaganda, hindi lang ng spiritual. Ayun, and ayun, siguro po, feeling, sabi ko pa pala, ito naiisip ko habang nag-prepare si Kuya Doms, close, ko, kahapon na, alam niyo po si Ma'am, ayan, lagi sinasabi ni Desi, ano po si Ma'am, very excellent na tao. And naisip ko po, sa sobrang excelente niya po, ang bilis niyang natapos yung mission niya. Na sa maikling panahon natapos yung mission niya at maligayang-maligaya na siya sa piling ni Lord. And nung Sunday po, sabi ni Derek, masaya yung kinakanta namin pero umiiyak na ako agad. The reason why po gusto ko din po i-share sa inyo bakit po ako umiiyak ng tears of joy po yun sa totoo lang. Kasi habang nag-worship po, na-vision ko po si Mami Sel na masayang-masaya. Yung okay siya, nakakalakad siya, nakakatalon siya. Tapos, nagdadance siya sa harap ni Jesus. Tapos, sinahag niya si Jesus. Lahat ng gusto niyang gawin kay Jesus, ginagawa niya. Tapos, parang, nasa eksena ang person. Nasa eksena po ako. Tapos, tumingin siya sa akin dun sa vision ko. Tapos, sabi niya sa akin, tawag niya po kasi sa akin, B. Tapos, magtingin niya, sabi niya, B! Tapos, sobrang saya niya. Kaya po ako iyak nang iyak ko noon kasi parang finally, nakita ko ulit si Moms na gano'n, na okay, na masayang masaya. Tapos very proud siya. Very proud siya kung nasaan siya. Kaya, grabe, sobrang saya ko po nung nalaman ko yun. Ayun, nakita ko yun. Kaya sobrang thank you Lord sa peace na yun. Siguro, naiiyak na lang kasi sa mga pinagsamahan, pero sobrang happy na po ako. Sobrang happy na po ako sa palalagayan ni Ma'am Shkeny. Isa po ako sa nakikiriwang. And last na, medyo pa-joke po to. Ayun, isa pa po sa feeling ko. Kaya, sabi ko, Ma'am, nagmadali ka ba kasi napapressure ka na sa edad ko. Kakalapitin mo naman si Jesus. Kasi nga, 30 na po ang tao. Pero hala, si Ma'am na yung nag-adjust. Talagang malapit na kay Jesus. Kaya, hopefully. Ayan, kaya alam ko po na sobrang saya ni Mami Sel. Proud na proud po ako to say na niya ako, anak niya ako. At kaya ko. Ayan, na birthday ko, malungkot pero happy ako kasi isa pa sa po na-receive ko po kay Lord. Reward yun. Reward sa birthday ko na hindi man siya gumaling pero mas matinding regalo yung binigay niya sa akin. Napayapa si Moms, magaling, kompleto, glorified body kasama si Jesus. And that's the best gift na pwede kong ang daming tissue. Tapos na ba? Ayan, na ang dami kong karanasan. At sobrang thankful ako na nakilala ko si Moms. Pero kagaya po na sabi ni Derek nung Sunday, hindi ba naman po kailangan sa langit ng
Hindi, joke lang po. Ayun, kaya, ayun, gusto ko talaga sana full happiness lang eh, pero hindi ko talaga mapigilang umiyak. Kaya, ayun ang turo sa akin ni ma'am. Sinuruan niya din akong maging joker po. Kaya po ganito. And kaya ma'am, sana po maging proud po kayo sa aming mga anak nyo. And hindi madali yung next chapter ng buhay namin. Ako para personally. Kasi meron akong pakikipag-usap kay Lord kapag nag-30 ako. Pero yun, alam ko na isa sa nagpe-pray sa akin na mas malapit ngayon kay Lord ay si Mami Sel. Kaya hindi mo man to naririnig. Mami Sel, and I hope we will make you proud sa paglilingkod na ginagawa namin at gagawin pa namin para sa Panginoon. So, yun lang po, and I'm sharing my happy birthday to Mami Sel. Happy birthday to you. Yun po, talaga pong hindi lang po sa Word of God dinayaan ang ating pastora. Talagang revivalist. At sa mga kwento ni Itin, talagang naroon. Desisyon ng Diyos sa pastora. Praise God. Pastor Ryan po. Sige po. Pastor Ryan, kayo po. Pastor Derek. Ang gumorsi mo. Kanina pa ka yun po. Tayong gumorsi daw po muna. Sa dami ng salamat talagang munting na. Pero siyempre, yan ang gusto ni Pastora, yung talagang worship Yung sa soaking Talagang yan ang gusto niya, di ba? Talagang... Kaya naalala ko doon si Brother Lope, si Brother Pempe, talagang grabe. Lahat ng brother natin, si Brother Anto, mga nawala na. Brother Henry, wow. Talagang... yung maalala mo yung kanilang mga papuri sa Diyos at talagang gaganahin ka rin Tsaka yung tatlong pantas, yun, si Brother Michael, Chico, praise God, thank you Lord. Tayo may worship sa Diyos, hallelujah. Puri ng Diyos sa gabi ito. Akala ko din, hindi ka na magpapawis. Akala ko nga. Parang naulit lang dati, no? Tayo may magkukurin. Because amen, hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Sobrang excited, di na nakalala. Ayaw mo yan. Dahil po tayo ay sasamba sa Panginoon, kaya tayo dapat tumayo. Amen? At ano man po ang kalagayan sa buhay, nananatili ng ating Diyos ay mabuti. Amen po ba? Kaya awitin po natin ito. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magkawalang hanggan. Isa pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras,
nagmamahal. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya ay patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng pintong araw, patuloy siyang nagbibigay kamlang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y mag-imay na sandigan. Sa bawat binhati, tagumpay manay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Okay, right. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. There is a word written po in the scripture. Bagamat po tayo ay nagdadalamhati na magkakapatid po sa paglisan po ni Pastor Rosel, but there is a great celebration in heaven right now. Amen. Dahil ang sabi po ng scripture, ikinatutuwa ni Yahweh ang pagpanaw ng mga matuwid. And right now, let us just feel that celebration in heaven right now habang tayo ay nagdadalamhati. Kung pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa buhay ni Pastora Maricel and celebrate? Sige, buong lakas po. If you want to shout ng celebration of thanksgiving, Panginoon, salamat sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon.
It is your victory, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po na ang pagpanaw, Lord God, ng iyong mga matuwid, Lord God. It is a celebration, Lord God, in heaven. Natutuwa ang mga anghel, Panginoon, at nagse-celebrate po kayo, Panginoon. Salamat po, God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Pakisabi po sa kaliwa, sa kanan. Amen. Natutuwa ako na ikaw ay nandito. Amen. Amen po. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po. Hallelujah. Una po sa Panginoon. Amen. Wala nga palang gabi sa heaven. Amen. Sa mga kapitapitagan po. Upo na po kayo po. Upo na po. Yan. Magandang gabi po sa mga kapitapitagan pong mga lingkod ng Panginoon na kung tatawagin po natin mga general, mga pillars. Ang ganda po nung pinost ni Pastor Sky sa mga nakakita po, no? Ni Pastor Sky Sanoy. Na one of the pillar po. Katulad po ng sinasabi nga po ni Pastor Cynthia, bata pa lang ginagamit na ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po, yung sa post po ni Pastor Sky, yung sinasabi nun na yung kasama nga po ni daddy niya. Amen. So, marami pong nakakita nun. So, it is a life na sulit. Amen. Hallelujah. At ako po yung naatasan po na mag-share po ng encouragement po. And the objective po ng sharing po na ito, at nayari na po kasi yun sa family, sa Noy, mga lindan po, no? Nakita natin mga objective po ng mga pag-share po. Ang objective po ng i-share ko po ngayon is about the church naman po. Amen. Hallelujah. For the church family po. Yan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, God. Hallelujah. Karamihan dito, Lord God, familiar church talaga, O God. Kaya po maraming salamat po. We ask, Lord God, that the Holy Spirit, Lord God, na kanina pa kumikilos sa lugaring ito. Kaya salamat po in Jesus' name. Amen. Ayan po. Nito pong month po, nung July po, no, ang topic po sa church po, sa atin, sa Pulilan po, is well done. Ayan po. Ang unang topic po na tinakil po nung Sunday doon is live well. Pastor Adang po yung nag-share. Tapos po ako po yung nag-share nung second po na Sunday, struggle well. At duman po talaga kami sa struggle po ni Pastor Adang. Tapos po nung third week, serve well. And then nung nito pong Sunday, last Sunday po, die well. Amen. Hallelujah. And we know po, no, lahat po tayo nag-ask tayo ng himala kay Lord. Amen. Pero nung kami po ay bumisita kay Pastor John, di po kami nag-abot sa Santa Cruz, ang inabot po namin si Ate Abby po, no? Tapos doon po kami nakita ni Pastor John sa sa premiere, yun po. And then nakita ko po kasi yung situation ni Pastora Maricel sa situation po ng biyanan ko. May tube, may dami nakasaksak, tapos lang po natin yan, no? Tapos may tinatanong pa po si Ninong Idon nun, si Pastor Idon, continuous ba yung bleeding ng brain? So alam mo na, pagka gano'n na, kung tinatanong niya kung continuous ang bleeding sa medical science po, no? Sa medical science. So, basta pray, ganyan. Then, meron pong isang pastor na nangamusta sa amin, kung kumusta na si Pastor Russell. Then, ang sabi niya po, ang impression ni Lord, uuwi na siya kay Lord. So, nung nagpunta po kami ng premiere, yun po yung sinabi namin kay Pastor John. So, mayroon pong sinasabi si Pastor John nung pumunta kami dito, nagbe-bless kami. Tapos sa chat niya din po, ganun din ang sabi niya, salamat kasi isa kayo sa ginamit ni Lord para ihanda yung kalooban ko. Na sa reality na kukunin talaga siya ni Lord. Hindi ko po masabing praise God. Na-awkwardan ako. Nakaka-awkward po talaga. Kasi po, syempre, i-consider mo po yung emotional pain. Kaya hindi ko masabing praise God na ganun yung pagkaka-deliver po, na you take courage and tapang para masabi po yun. No? By the way po, ang pag-uusapan po ngayon natin is die well. Amen. Hallelujah. At ito po ay mababasa po natin sa buhay po ni St. Paul. Ayan, yung naging sinabi niya po na sabi po sa verse dito, opo, yun po, yung sinabi niya, na tapos na yung kanyang takbuhin. Ayan.
Opo, ayun, 4:6 po. Opo. Sabi po dito, 2 Timothy, as for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. Sa ESV version po, isa sa malapit po sa original manuscript, sa ESV, hindi po die ang ginamit doon. Departure. Departure po yung ginamit. And sa ESV din po, nung in-stone to death po si Stephen, hindi po die din ang ginamit doon. He fell asleep. Na ang mga matuwid po pala ng Panginoon, ng mga lingkod niya, ay kapahingahan talaga yung pagkuha ng buhay. It is a rest. Hindi po ito yung natutulog lang po, no? Kasi makikita po natin, no, na nilinaw to ni Jesus Christ mismo doon kay Lazaro at saka doon sa mayaman. Amen. Meaning to say po yung rest, hindi po siya tulog. Inaaliw siya sa paradise. Amen. Kaya po si Pastor Rosel po ngayon ay inaaliw po ng Panginoon at napakasaya po nito. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, start strong, finish stronger. Kumusta po yung ating paglilingkod sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Yung nag-umpisa tayo, ang init natin sa Panginoon. Amen. And we know Christian life is not perfect dito sa lupa. Kakamali tayo, lumalamig tayo. Sino po dito yung continuous talaga mainit sa Panginoon? Amen. There is a time po nagtatanong tayo sa Panginoon. There is a lots of great story, man of God, nagtatanong kay Lord. Even nga po si Moses, bakit mo ko ginawang bakit mo binigay sa akin yung ganitong napakalaking gampanin? Maraming tao nagre-reklamo, buti papatayin mo na lang ako. Sabi ni si Moises po, no? Hallelujah. But we know po, no, na kung paano tayo magtatapos sa biyaya ng Panginoon, yun ang pinaka-importante po sa lahat. Amen. Sabi po nung kapitbahay namin, si Einstein, kaya po ganun yung buhok niya, kasi sa may sulaw ba? Sabi po dito, try not to become a man of success, but rather, try to become a man of value. Amen. Kasi po, marami nang po pwede pong ilagay doon sa word na success. Amen. Financially, materially, na ano na po yung define ng success Pero hindi naman po masama. Okay? Pero ano po ba yung success na makikita natin sa buhay na to? Without eternity, there is no success in life. Amen. Without eternity, there is no success in life. Bakit po? Ang scripture po ang nagbabanggit that there is eternity. Kaya po hindi nga po sukatan ng buhay natin ng success kung gaano tayo yumaman, kung gaano tayo nagkaroon ng mga titles, kung gaano tayo nagkaroon ng mga achievements, kung gaano nagmarka yung ating pangalan. Apart from God, who is eternal God, wala talagang success sa mundong ito. Amen. Kaya nga po sabi ni Pablo, naalala ko po yung sinabi ni Pablo, no, na itinuring niyang basura yung yaman ng mundong ito. Makamtan niya lang ang higit na mahalaga, ang ating Panginoong Hesus. Meaning to say, yung sinasabi rin ng Bible, no, na hindi talaga about material things here on earth ang basihan ng buhay. Amen. But praise be the name of God po, no? Ang binabalyo po ng Panginoong Diyos, yung paano tayo nakapaglingkod sa Kanya. Amen? Kung paano yung closeness ng relationship na meron tayo sa Kanya. Remember niyo po, no, si Jesus Christ, yung ginabi niyang story, yung kay Lazaro, at saka yung sa mayaman. Sabi doon, araw-araw, piyesta doon sa hapag ng mayaman, nagbabaro siya ng napakaganda, sabi nga doon, samantalang mayroong isang pangalan, Lazaro, nasa ilalim lamang ng hapag ng mayaman. Amen? And then nung namatay sila, baliwala lahat. Makikita po natin doon, baliwala ang lahat ng achievement ng mayaman. Pero yung Lazaro, sabi nga, nandun siya sa paradise. Kasama po ni Abraham. Amen. Sabi po dito, hindi lahat ng anyong tagumpay ay tunay na nagtatagumpay. Ngunit, ang mabuhay ng may saysay ay tunay na tagumpay. Amen. Ang buhay natin po sa mundong ito, pag dumaan tayo, lahat ng ito po may iwanan natin. Amen. Kaya nga po ang sarap sa Panginoon yung sasabihin niya, well done. Amen. Paano tayo nakapagpatuloy?
sa Panginoon. Minsan nag-i-struggle tayo, minsan nagtatanong tayo, physically nagkakasakit tayo, financially, minsan tinatamaan po tayo. Kami lang po ni Pastor na kami tinatamaan financially. Amen. Nagtatanong tayo, tama po? Tama po, no? Nagtatanong tayo. Amen? Oh. Amen po, no? Pero salamat sa Panginoon, meron siyang tinetreasure para sa atin. Imagine that, na ang Diyos ng langit at lupa, meron siyang tinetreasure. At ang tinetreasure niya sa atin yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Kaya po kay Pastor Rosel, sulit to. Amen. Napakasulit. Amen. Sabi po dito sa Timothy, okay po. Okay. By the way po, ang Book of Timothy po pala, ito po sa chronological po, no, ay malapit nang mamatay si St. Paul. Maybe a days or a weeks or an hour. Amen po. At ito po, syempre, makita naman po natin title, Timothy. Sulat niya to. Habilin niya to kay Timothy. So meaning to say, ito ay napakagandang senaryo ngayon sa araw po na ito na, ano kaya yung habilin ni Pastora Maricel? Diba? Ano kaya yung habilin ng mga lingkod ng Panginoon? Amen. Para sa church. Makikita po natin to kay Timothy. Amen. Ngayon pa lang po ako mag-uumpisa, die well. Sabi po dito, number 1, live a life pour out to God. Pag sinabing pour out, buhos. Kesyo bumabahayan. Amen. Kesyo minsan meron kang lagnat, kailangan bumangon. Amen. Kahit minsan, no, yung, nakukumusta po ba natin yung mga lingkod ng Panginoon? Amen. Pwede po bang pakitaas dito yung mga member ng church? Church to. Sabihin mo sa katabi mo sa kaliwa, sa kanan, church to. Ayan. Ayan, mga taga-church. Yan po. Kung meron pong mga, ano po, no? Majority naman po church. Okay. Sabi po dito sa 6. As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death or departure is near. Okay po. Saang inspiration kinuha to ni Paul? Let us remember po, si Paul ay nag-aral siya kay Gamaliel. And historically, alam niya yung sinasabi niya. Amen. Yung sinasabi pong pour out dito, yung mga ginagawa nila sa loob ng tabernakulo. Sa Old Testament. Amen. It is a sweet aroma offering kay God. Which is, alam natin na bawal mag-offer kay God ng pilay. Bawal yan. Ng bulag. Bawal po yung may kapintasan. Amen. Kaya nga po si Pablo, kung titingnan natin, si Pablo ba nagmamalaki? Si Pablo ba ipinagyayabang niya ba yung buhay niya? Amen. Sa palagay ko po, hindi eh. Amen. Kasi sabi po dito, no, sapagkat dumating na ang araw ng panahon ng pagpano ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Amen. Pag sinabing dambana, it is an altar. Amen. And we know po, sa altar ng Panginoon, lahat ng inilalagay sa altar ng Panginoon nagiging mahalaga, nagiging sacred, nagiging banal. Amen. Ang kamatayan po pala ng kanyang mga lingkod ay sacred kay Lord. Amen. Sacred. Amen. Napaka-pressure. Napaka-precious po nito. Pag sinabing sacred po, no, hindi maitutumbas po ito sa yaman ng buong mundo. Amen. Hindi po maitutumbas. Amen. Kaya po sabi po dito, no, sa Genesis makikita po dito, naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Amen. Kumusta po yung ating pag-aalaala sa kabutihan ng Panginoon sa atin in every grace ng Panginoon? Amen. Na marapat nating ipaglingkod yung ating buhay sa Kanya. Amen. Ang sabi ko nga po, ang objective po nito, nung lesson po na to, nung inaaral po natin, is kung paano tayo magiging isang church family. At ito po yung habilin po ni Peter, na kaya niyang ibuhos yung kanyang buhay. Amen. Kanina po yung sinasabi po nila, Ate Tin, tapos po, nung mga nag-share po regarding po doon sa kung paano na buhay po si Pastora Maricel, no, yung yun nga po, yung siya yung tumatawag, amen, yung siya yung nag-encourage, amen. Kaya po,
precious po ng buhay ng mga lingkod ng Panginoon. Amen. Kung nandito yung pastor mo, paki-appreciate mo lang po yung pastor mo. Natutuwa ako po sa buhay nyo. Amen. Paki-ano naman po, paki-appreciate naman po yung pastor nyo. Ay, nandito po yung pastor nyo. Pakisabi naman po, nagagalak po kami na kayo ang pastor namin. Paki naman po. Amen. Amen. Hallelujah. Papo. Direk, alam mo na yun. Amen. Amen. Sabi po dito, okay, living a life for God as a sacrificial offering from the beginning to the end is the life giving back to God. Kung nabubuhay lamang po tayo sa panahong ito, no, nabubuhay tayo ng naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod po tayo na ang buhay natin, ibabalik talaga natin yan sa Panginoon. Amen. Sino po dito yung sana all, ito yung sana all talaga, na sa dulo ng buhay po natin, ipaglilingkod talaga natin ito sa Panginoon. Yung nakikita mo sa buhay mo, ito na buhay ko, sasamahan ko pastor ko. Ito na yung buhay ko, kung ano yung ibigay na mission ni Lord sa pastor ko, sasamahan ko siya. Ay, konti na lang. Amen. Yun lang. Amen. Hallelujah. Sabi po nung isang kapitbahay namin, si Pastor Rick Warren, when you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Amen. Pag nagbibigay ka po pala ng oras, pag binibisita ka ng pastor mo, amen, ibinibigay nila yung buhay nila. Amen. Parte ng buhay nila. Amen. Hello. Hello. Sabi ko po, objective nito para sa church. Amen. Hallelujah. Amen. Thank God. Sino po dito yung natutuwa na binibisita po kayo ng inyong pastor? Amen. Mahina yata. Sino dito yung excited ka pa na binibisita ka ng pastor mo? Amen. Sasabihin, andyan na naman si pastor. Amen. Hallelujah. Okay. Question po. Okay. Paki-muni-muni lang po natin. Tanong lang po dito. Saan mo inilalagay ang oras mo? Amen. Saan po natin inilalagay yung oras natin? Amen. Hallelujah. Sulit po bang maglingkod sa Panginoon kasama ng mga pastor? Amen. Parang dito na lang yata. Amen. Okay, tanong po ulit. Sulit po bang maglingkod kasama ng oras ng mga pastor? Amen. Amen. Hallelujah. Nahabag? Number 2. Ano po yung number 1? Live a life pour out to God. Okay. Number 2. Live a life faithful to God. Live a life faithful to God. Amen. Sabi po dito, okay, what is faithful? Sa Hebrew po nito, sabi to, emet, truth, reliability, and steadfastness. Sabi po sa 7, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Kung titingnan po natin, parang nagbubuhat ng bangko si Paul, but no. Amen. Bakit po? It is the grace of God po kung bakit niya nagagawa to. Okay, ugatin muna po natin. Sino ba si St. Paul? Amen. Yung sinasabi niya, natapos ko yung gampanin ko, natapos ko yung layunin ko, nakipagbaka ko, nakipaglaban ako, but let us look back the other side nung buhay niya, nung hindi pa niya namimit si Jesus Christ dun sa Damascus. Amen. Ang buhay niya po, nako, siya po yung kumukuha ng certificate sa mga Pharisee, sa mga scribes, sa mga Jewish leader, para po arestuhin yung mga Christians under the authority of the Roman government sa embassy po sa Israel. Amen. Kumukuha siya talaga ng legality. Para po, pag sinabing may fellowship dyan, tapos follower, Jesus Christ po, Christian, siya tinataas doon. Dadamputin ka ni Paul at dadaling ka niya sa authority ng mga Jewish leader, which is ang mga Jewish leader no napaka-close po nila sa Roman Empire. Amen. Kaya nga po nung nililitis si Jesus Christ, no, ang sabi po doon, pag hindi pumayag si Pilate na i-crucify si Jesus Christ, hindi siya kaibigan ni Caesar. At think about that, ang nagbubus kay Pilate, mga Jewish leader
kapwa kalahi ng ating Panginoong Jesus. At isa si Pablo yun doon, na galing sa tribe ni Benjamin. Kalahi ni Jesus Christ. Amen? Kaya po kung titingnan natin dito, kung susundan natin yung buhay ni Paul, na mamamatay Kristiyano, kung susundan po natin yung buhay ni Paul, na handa niyang kalagkarin yung mga Christians, and then nag-turn back yung kanyang buhay, amen, sinasabi niya na natapos ko na yung aking kampanin. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung hanggang dulo, sasamahan mo talaga yung pastor mo? Isa na lang po yung nag-amen. Hallelujah. Sabi po dito, pinagputi ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Paul is simply saying that he has finally completed the course God ordained for him. He has done clearly by God's grace. Bakit po? Hindi niya ipakikipaglaban sa sarili niyang katauhan, kundi identity ni Christ, kundi identity ng Holy Spirit, yung nasa Kanya, yung umiiral sa Kanya, hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. Kasi sa pagkatao niya bilang soul, at hindi siya si Paul, siya ay enemy ng mga Christians. And think about that po, no? Nung nililitis po siya, yung sa Timothy po na to, malapit na siyang patayin, nililitis po siya sa room nito. And this is the second time po na lilitisin siya sa room. At handa na po siyang mamatay at alam niyang mamamatay siya. Alam niyang mamamatay na po siya. Amen? Kaya nga po yung sulat nito sa Timothy, kung babasahin po natin to, pag binasa po natin to, puro to habilin. Puro siya habilin, puro siya habilin. And imagine that, kung ang isang pastor ay papanaw, wag muna po. Amen? Ano kayang ihahabilin ng pastor? Amen? Ano kayang ihahabilin ng pastor? Patuloy ka. Puro gawain sa paumbong. Huwag yung pababayaan. Yung bayarin. Amen. Yung bayarin. Amen. Pansinin nyo po, yung mga pastor nyo, yung mga leaders dito, mga co-workers po, no? Pansinin nyo, ano kayo ibibili ng pastor? Baka pwedeng, kumustahin natin, pastor, ano po ba yung gagawin natin? Kailangan yung, alam natin, no, na hindi na dun sa dulo, sa rurok, na malapit ng kunin ni Lord. Amen. Salamat na lang po sa buhay ng Panginoon, sa buhay po ni Paul, nakakapagbilin pa siya. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, amen. If we live for the Lord. And if we die to the Lord. So whether we live or we die, we belong to the Lord. Sabi po ng Romans 14:8. Sa mabuhay, sa mamatay. Amen. Imagine that. Sino po dito yung mga leaders, worker ng church po, no? Sa mabuhay at sa mamatay. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. This is our life po, no? Hallelujah. Okay. Sabi po dito, no? 400,000 like in daily fear of death in North Korea. Sa North Korea po, yung alam niyo po yung sa North Korea, yung prime minister doon na nagpagawa na ng rebulto, inaalayan naman ng mga bulaklak. Okay po, parang Diyos na siya kung yung yung prime minister doon po, no. Sabi po doon, may mga Christian doon na nabibingit na sila sa kamatayan. By the way po, sa CBN News Asia po, no, sa Syria, meron po talaga mga kapatid nating mananampalataya, talagang ginigilitan po ng ulo sa Syria. Amen. Kailan lang po. O, sabi po dito, okay, ang paglalakbay sa walang hanggang buhay ay karanasan habang tayo ay nabubuhay. Amen. O, question number 2 po, paano mo nais matapos ang lakbayin ng buhay mo? Amen. Kung ang mundo po palang ito ay sabihin natin na ito yung mundo na kung saan mawawala ang lahat ng ito at hindi natin madadala. Amen. Paano natin gustong mabuhay? So, meaning to say, wala tayong pupuntahan. Dead end talaga lahat. Kung hindi natin ipaglilingkod yung mga meron tayo sa Panginoon. Kasi yan po talaga yan, ipaglilingkod natin kay Lord yan eh. Amen. Hindi lang po yung ating katawan. Isa talaga, kasama talaga yung resources natin dyan, paglilingkod natin sa Panginoon. Amen.
Kaya po, kumusta po? Paano po nating nais na matapos ang lakbayin natin sa buhay? O, number 3, last po. Live a life for the crown from God. Amen. Hallelujah. Sabi po dito sa 8 ng 2 Timothy 4, verse 8 po. And now, ganda po nito, and now, the prize awaits me. May naghihintay po palang prize. Amen? Hindi po masamang gawing motivation yun. Dahil ang dami pong gustong i-reward ni Lord sa tao, sa atin, sa mga mananampalataya, sa mga naglilingkod sa Kanya. And imagine that, si Lord yung naghahanda. Amen? Si Lord yung habang may ginagawa ka pala sa church, habang naglilingkod ka pala sa tao, hanggat binibigay mo pala yung buhay mo sa mga tao, si Lord nagpe-prepare. Si Lord may inaayos. Amen? May inahanda ang Panginoon. Amen? Pakisabi naman po sa kaliwa sa kanan, may inihanda si Lord para sa iyo. Amen. Ano po yun? Sabi po dito, the crown of righteousness. Amen. We know po lahat tayo may struggle tayo sa ating mga pag-uugali. May struggle, masakit ang kasalanan. Amen po, no? Hindi masarap ang kasalanan. Sabi nga ni St. Paul, no? Kung merong isang pinakamasama sa lahat, imagine that the Holy Spirit allow St. Paul na isulat niya yon, and we know that the Word of God is hiningahan ng Espiritu ng Diyos. And imagine that St. Paul, nasulat niya, kung merong isang pinakamasama sa lahat po, ako yun, sabi ni St. Paul. Pero akong pinakamasama sa lahat ay kinahabagan ng Diyos upang maging halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya. Yung crown of righteousness po, no, darating yung time, yung minsan yung may toyo tayo, minsan yung talaga nagagalit tayo, minsan talaga yung kasalanan, Lord, ba't ganito yung mga struggle natin, yung mga battle natin sa kasalanan, amen? The time will come, kukoronahan ka ng Panginoon, His righteousness. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. Amen. And the prize is not just for me, but for all who eagerly, nananabik, look forward to His appearing, sa Kanyang pagbabalik. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukuman, siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi po angel ang magpuputong ng korona sa iyo. Imagine that, na mag-e-effort si Jesus Christ, hindi angel po si Jesus Christ, ang magpuputong ng korona sa mga naglingkod para sa Kanyang kaharian. Amen? Hallelujah. Sarap po nun, no? Hallelujah. Sabi po dito, kundi sa lahat ng nananabik sa Kanyang pagbabalik. Crowns of righteousness. Referring to the final righteous state of the believers. Yung talagang idideklara ka ni Jesus, o yan, righteous yan. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, ano yung Stephanos, may the lips of like gold, used for marriage and festive occasion. Yung masaya. Amen? Na habang pinuputong yung corona sa iyo, yung langit nagsasaya. Amen? How you imagine that po, no? Na, alam niyo po yung sa graduation, ang sarap sumigaw, i-appreciate. Gumraduate si Nicole. Anak ko yan! Amen? Amen. Hallelujah. Gumraduate si Bo. Anak ko yan! Amen? Amen? Amen. And imagine yung heaven, ibinababa niya yung atmosphere of celebration, ipinaaabot niya sa ating mga naglilingkod. That there is a festive occasion pagdating ng Panginoon. Amen? Kaya siguro si Paul, handa niyang bitawan yung buhay niya. Kahit gilitan siya sa leeg, I will serve the purpose of God in my life. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, eternity is not far away. In fact, God made us for eternity and the crown of His glory. Amen? Hallelujah. Na lahat po tayo na mga naglilingkod sa Panginoon, minsan nakala mo,
nag-i-invite ka lang ng tao, akala mo baliwala lang yan? Hindi baliwala lang yan. Akala mo nag-i-encourage ka lang sa tao, akala mo baliwala lang yan? Hindi baliwala lang yan. Akala po natin yung naglilinis ka sa church, nag-aayos ka ng upuan, amen, sinasamahan mo pastor mo, tinutulungan mo yung pastor mo, akala mo wala lang yan, akala mo ginagawa mo lang ng wala yan. But I'm telling to you this, nagdideposito ka. Nagdideposito ka sa langit. Amen? Ang sarap lamang pong pagmasdan, no, yung mga naglilingkod sa Panginoon, the time will come po, no, kung titingnan natin sa panahon natin, tapos mayroong kinokoronahan. Although yung mga tumanggap sa Panginoon, tapos minsan, sabihin natin, no, na nandun sa heaven na, no, sa pagbabalik ni Jesus. Tapos yung iba nakikiselfie lang. Walang corona. Hindi naglingkod. Amen? Yung sinasabi ng Bible na parang nasunugan. Oh, yung mga ginawa natin, yung ginawa natin dito sa lupa, okay, para tayong nasunugan pagdating ng eternity. Amen. Kaya po dapat naglilingkod talaga tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Philippians, okay, 1:22-23. But if I live on the flesh, this will mean fruitful labor for me, and I do not know which to choose. I am hard to press between the two, having a desire to depart and to be with Christ, for that is far better. Amen. Nag-aagaw po yung kaisipan ni Paul. Kung ako ba, mabubuhay pa ako sa laman o uuwi na ako? Amen. Imagine that po na si Paul, meron siyang struggle, gusto na niyang mamatay. Amen. Sino na po ba yung naghangad ng ganun? Naghangad ka na po ba ng ganun? Na yung nananabik ka talaga kay Jesus, sabi ka, Lord, kailan ba, Lord? Nalala ko yung pelikula ni Jano Gibbs, yung I Love You Sabado, yung kay Mikey Cuangco, yung Mama Angel siya, tapos mamatay siya. O, kailan ako mamatay Sabado? I love you! Amen. And imagine that, no? Na yung mangingibig natin na bumaba sa lupa, na bumalik sa langit. Bumaba siya sa lupa para tubusin tayo, tapos umakyat siya sa langit para pagandaan tayo, tapos haharap tayo sa Kanya. Amen? Sabi po dito, for me to live is Christ, and to die is gain. Last question po. Nananabik ka pa ba na nag-aantay sa corona na gantimpala ng Diyos? Dito po ako magtatapos. Amen. Kanina po ang sinabi natin, no, in 2 Timothy malapit nang mamatay si Paul. And second po na pagliligis na po kay Paul sa Roma. At ito po ay sulat niya kay Timothy. Amen. Ito po ang napakaganda. Why there is a book Romans in the Bible? Bakit may book of Romans sa Bible? The first missionary po, amen, ay si Pablo. Kaya ang dami niya po na-establish na church. Amen. So sabi niya po kay Timothy. Hallelujah. By the way, malapit na po siyang bitayin dito, ha. Sabi po niya dito sa 4 verse 9, Timothy, please, come as soon as you can. Come as soon as you can. Magmadali ka, Timothy, pumunta ka dito, bilisan mo. Na kung saan mga Romano ang bibitay kay Paul. Romans government. It is a Roman government. And imagine there is a book in the Bible, a book of Romans. Kaya pala sinabi ni Paul, nakakashock po, na yung magkaroon man lang siya ng part sa kamatayan ni Jesus Christ, hanggang sa kamatayan ni Kristo, nangyari po ba o hindi? Nangyari. Paano? Parang nakaharap sa mirror ang kamatayan ni Paul.